Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Pisces sa buong buwan na 'to? Puwedeng nangyayari na itong magiging reading ko, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay lalaki. Pwede rin babae kung extrovert siya. So, ito yung description. Okay? Para makilala nyo. Kung para sa inyo ba itong reading o para sa kakakilala nyo. Okay? So, hindi man tumama sa inyo to, di baka tumama sa kakilala nyo. Malapit sa inyo o idol. So, yung bida nga natin ay lalaki. Pwede rin kung babae ay extrovert. Okay? Pwedeng sa lalaki o babae kung extrovert. Ano to? Kasal, may anak. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo o sa kakilala nyo. May anak, mayaman, may impluensya. Kung hindi mayaman, di may business. Kung walang business, may trabaho. Pensionado, senior. Boss. Alin man dyan. Ano to? Maganda to. Kaya lang nung pumunta sa dulo, naging 8 of thought o 8 of swords. Anyari. No? Ito, chariot to. Ito naman, 11, di ba? So, dapat justice siya. Pero ewan ko, for some reason, nagkakapalit yung strength card at justice. So, inner strength card to. Pag binasa mo, strength card talaga. So, dapat 8 siya. Naging 11. So, yung justice natin yung 8. Okay? Imbis na 11. Kasi nga, nagbaliktad sila eh. Hindi ko pa masabi bakit ganun. Pero, ewan ko. May nakikuha kong mga deck. At ganun din. Pare sila. Hindi ito bago. Okay? May ganyan talagang deck. Pero hindi ko pa naaral bakit ganun. Anyways. Ito, Emperor. Ito, 8 of Swords. Alamin natin to. Itong chariot. Bakit siya nandyan? Bago tayo tumuloy. Dito. Sa strength card nga. Inner strength. O strength card. So, meron tayong magician on judgment. Kaya lang, yung 8 of wands natin bumaliktad. Excuse me. Kasi ang dating sa akin, may ginawang aksyon ng iba sa inyo. Action all about change. Parang na-redeem nila nung bida dito. Na-redeem nung bida.
yung kanyang dignidad mula sa mga taong lihim na sinisiraan siya, whether lihim to o nalaman na niya. Pero may envy kasi tayo doon. May mga taong naiinggit sa bida natin. Ito yung bida ha. Dinescribe ko kanina. Pwedeng kayo mismo to. Ito yung kilala nyo. O person. So again, may tumitira sa kanya ng patalikod. O harap-harapan na. Basta, mukhang may kaaway siya dito. Mga taong galit sa kanya o naiinggit. Kaya nandito yung chariot. Kasi, more like, hinarap niya na tong mga taong to o haharapin pala. Kasi siya rin yung card ng pag-take control sa sitwasyon. So, tingin ko, kukomprontahin ng bida yung mga kaaway niya. So, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero asahan natin pong success kasi chariot ay success din. O victory mula dito sa mga taong enemy. Okay? Ngayon, dito papasok tong strength card natin. In a way na di na siya magpapaapi. Kasi yan ang card ng courage. O courage. Pagiging strong. So, paano yun? Pag may sinabi siya, paninindigan niya. Kapag na-feel niya na ayaw niya, sasabihin niya. Kasi mahirap yan. Diba? Lalo na doon sa mga taong selfless. Noong muna yung kapakanan ng iba bago sarili. So, pag ganun, may tendency na ma-manipulate o i-take advantage. So, ngayon, ang dating, kung dati mahina siya ngayon, ay magiging strong. Hindi na siya magpapaapak o mag-stand siya sa ground. May paninindigan siya, ganyan. Hindi na siya magpapapi. Okay? Kaya lang nga, yun yung nangyayari sa present. O naiisip pa lang niya. Kaya lang kasi, andito yung 8 of Swords. Sabagay, pwede rin naman ito yung magsisilbing advice sa buong buwan na to. So sabi, you may feel as though you're restricted by the circumstances you find yourself in, but that's just an illusion. Make a promise to yourself to refuse to be stuck in a situation that's making you unhappy. Don't wait for someone to come to rescue when you can when you can free yourself. So, anong advice? Huwag ma-stuck sa sitwasyon. Umalis sa sitwasyon. Kayo na magkusa. Umalis sa sitwasyon na toxic. Huwag nyo na raw hayaan na may mag-rescue pa sa inyo. Palayain nyo ang sarili nyo. Ganun ang dating dito.
Mhm. Tingin ko nagmukhang advice na 'to. Anyways, saan kaya 'to tatama? Sa career, friendship, kapitbahay, relasyon? Dito natin malalaman. Saan nanggagaling ba 'tong lying? Ayun, oh. Lying, malice, obstinacy, envy, irresponsibility, carelessness. Etong negativity na 'to, saan nanggagaling? Saang lugar? Para may idea ba tayo? Kung kanino o saang lugar? Sino yung possible kaaway? Ito. Well, dalawa lang yung pwede nating pagpilian na panggagalingan nito o pinanggagalingan. Career o relasyon? Kasi kung relasyon to, papasok to sa kasal. Doon lang sa kasal. Hindi to papasok sa hindi kasal. So, yung tatamaan ng reading natin yung kasal na tao. Kasal ng mga tao o may trabaho. Na doon nga nang gagaling yung toxicity. So, pag kasal, malamang-lamang may naninira sa iba sa inyo. Probably kapamilya, kapamilya ng karelasyon, o kapamilya nyo mismo. May third party, more like malapit sa inyong dalawa. So, friend, kamag-anak. Kung ano nga, relasyon na kasal. Okay? Dito tatama sa hindi kasal. Ito naman sa workplace. Alin man dyan yung pwedeng panggalingan itong toxicity natin na baliktad natin 10 of wands. Kahit dito, ito yung card ng negative energy. Ito naman ay chaos. Ito kasi siya yung card ng serious commitment. So, dyan papasok nga yung kasal, trabaho. Maganda kung i-clarify natin yung clarify natin yung relasyon. Okay? So, sino yung possible partner ng Pisces dito o person? Natatamaan ng wedding. Doon muna tayo sa partner or person bago yung kakilala o idol. So, doon sa partner o person ng Pisces, ito ang possible. Zodiac sign, isa sa fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Aries, specifically Aries kasi umulit siya. O Capricorn. Ngayon, kung di tumama sa inyo itong reading, hindi baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign niya. Aries. Ulit, Aries. Aries. Wah, puro Aries, no? Aries na nga dun. Aries pa hanggang dito sa kakilala. Aries ulit. Aries din to. Mars to eh.
Aries, Scorpio. Ito, Aquarius. Uh-huh. Pero kung ano to, relasyon, papasok na dyan yung deception. Okay? All kinds na ng deception kung relasyon. Kasi, dito nga kagawa nito. Married life na rin kasi to eh, saka profession. Kaya nga sabi ko, career o relationship. Pero dun sa kasal lang. Kung kasal, tatama na yung cheating. O any form ng deception. Sabihin natin niloko sa pera, pinaasa sa wala. Sabi. Anyways, punta tayo dito sa susunod na deck. Itong masasabi nito. Ay! Nakalimutan ko yung description natin. Meron pa pala. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo, ha? Same instruction. Kung dito tumama sa inyo, di baka tumama sa person nyo, kakilala, malapit sa inyo, o idol. Kuha ko dito ng 4. So, ulitin ko, kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Fan-colored hair, di kakaiba yung kulay ng buhok. Maputi. Exage yung features. So, ibig sabihin, sobra. Exage. Sobra sa makeup, sobra sa haba ng kuko. Sobrang sexy. So, basta exage. Features. Short. So, pag short, probably 5'3" and below. Sa pananaw ko ha. Ganun ko i-view yung short na height. 5'3" and below. Ayan yung mga posibleng description ng mga bida. Sa kwento na to, alin man dyan. Anyways, punta na nga tayo dito. Ibang senaryo, ha? Madalas hindi sila nagdurugtong. Pero pwede pa rin naman. Kaya lang malaki ang posibilidad na hindi sila nagdurugtong. Ayusin ko lang tong deck na ginamit ko. Masikip. So, sa case na to, nakita naman natin, may size at teeth. Ayaw ko ng energy ng teeth. Pag nakita ko yan, nagmumukha siyang 7 of Swords. Sa bagay, nandito yung sai. Di ba pag problema ka, mapapasay ka. So, ang dating sa akin, medyo problema yung iba sa inyo. Siguro, ang reason ay pwedeng ghosting, no contact, o problem in general sa communication. May someone na pwedeng laging absent. Ang worst case scenario, baka manakaw. Kasi thief, di ba magnanakaw eh. Baka may manakaw. So, mag-ingat sa gamit o mahal sa buhay na baka nga manakaw ng ibang tao. Mantayan ng gamit, teritoryo. Ano pa?
inheritance, o baka manakaw yung inheritance para sa iba sa inyo. Pati pera, mag-ingat. Scam, pwede rin to. O phishing, scam, phishing, ano pa ba? Parang may hinihintay kasi kayo dito kasi mukhang naghihintay yung babae. So more like may hinihintay siya, ine-expect. Ngayon, for some reason, hindi darating yung ine-expect ng iba sa inyo. O mananakaw. So paano yung mananakaw? Sabihin natin promotion. Na-expect ng iba sa inyo, mapopromote. Tapos napunta sa iba yung promotion. So case to case basis. Halimbawa, hinihintay ng iba sa inyo yung ex nila magbalik sa buhay nila, pero for some reason, nanakaw nga. So, paano yun? Karoon na siya ng jowa na bago, OMG. Mm-hmm. Pwede rin tong umasa sa wala, pinangakuan, napaasa sa wala. Papapasok na rin dito yung work abroad, tapos na scam, oh my God. So dating, pwede rin dating, mga online dating. Vehicle, baka manakaw. Saka yung mga magpapabook ng vehicle, ayun. Parang na-scam o robbery. Nabuka ng robbery ko, dahil nandito ngayon tipo. So mag-ingat na lang, doble ingat sa mga sasakyan. Mamaya may i-book yung iba sa inyo na sasakyan mo. Tapos na-scam or robbery pala yung pinunta, o ano ba yung naisip ko kanina? Sasakay ng public transportation vehicle. Ngayon, pagsakay niya doon, may mga magnanakaw pala. So, paano natin ma-avoid tong mga negativity dito? Ito. Labradorite. Kung meron kayo nito, didalin nyo. Ano to pwede rin siyang pang-iwas sa kung ano nung misfortune o accident. Nakalimutan ko nung January pa ako nagbasa ng meaning nito. Pero alam ko maganda talaga to. Kaya na lang maganap sa internet. Okay? So maganda yan. Ito din tiger, ito. Tiger's eye. Pang alis din ng mga kung ano ng misfortune. Saka alam po sa wealth din to maganda sa wealth. Ito. So, choice niya kung bibilin nyo. Ito naman, ano ba to? Syungite. Itong syungite, kasi black siya, di ba? Pero hanapin ko sa internet. Teka lang. Syungite. Pang ground yun Ground ng energy. Pang taboy ng bad energy. Pero tingnan natin sa internet ano masasabi nito. Wait lang.
Wala, ano ba yan? Eto, metaphysical properties ayon sa AI ng Google. Nasaan ba yun? Nawala. Ito. Shungite is also used in metaphysical practices for grounding, cleansing energy, and promoting a sense of well-being. So, pang-ground din siya ng energy. Kasi nga black siya eh. Alam ko pag black, ay pang-ground ng energy. Ano pa ba? Purification. Sabagay, cleansing na nga rin. Wait lang. Protection din daw pala. Protection. Sumite. Wait lang. Promotes recovery, cures. Ayun na nakalagay dito. So, ano pa? Ito. Money stone to. Moss agate. So, para sa pera. Magkapera o protection sa pera. Basta pera, alam ko money stone nga to. Anyways. So, choice niyo yan kung gusto niyo bumili sa kung saan niyo gusto na makakatipid kayo. Kung ayaw niyo naman, at di niyo trip, paano natin mape-prevent tong negative energy ay magsimba. Siyempre, yun pa rin yung number one tool, magsimba o magdasal. Iba pang pwede nating tanggal ng negativity ay ano pa ba? Black and white candle. Kaya lang kasi pag nakalimutan mo yan, pag ulyanin ka na, makakalimutan, di ba? Baka makasunog. So, mag-ingat. Kaya hindi ko siya ina-advise. Pero, kung trip nyo, di ba, bahala kayo. Basta, maganda yung pag-ingat. Kasi nga, baka makasunog. Lalo't may mga anak, bata, pet. Baka masunog. Hindi natin masabi, makasunog. Maganda rin yung palo santo. Kaya lang nga, may apoy pa rin yun. So, mag-cause siya ng pagkasunog. Kaya, kailangan ng iba yung ingat sa dalawang to. Yung candle, palo santo. Ano pa? Pwede rin yung pagligo. Lalagyan nyo lang ng pinch ng salt yung water. Tapos, yun yung huling banlaw. O, di ba? Ang tanggal siya ng negative energy. Yung panglima, morning affirmation. So, maghanap na lang kayo sa internet kung ano yung mga morning affirmation. Pwede rin yung mga subliminal music. Yung asin, pwede rin siyang itaboy nyo ipang-taboy siya ng negative energy, di ba? Tawag dito, isaboy, ayun. Isaboy nyo yung asin sa labas ng bahay nyo. Pwede rin siya mag-attract ng blessing, positive energy, yung asin. Bukod sa na-clean niya yung energy, nag-attract din siya ng positive energy. Para rin siyang palo santo. Pwede rin yung i-map yung sahig nyo gamit ang
tubig na lalagyan nyo ng pinch ng asin. So, kayo na bahala. Maghanap kayo sa internet ng tungkol sa asin, kung paano best treatment noon. Ano pa? Maglinis ng bahay, magpagupit ng buhok. Ano na maisip pa? Ayun lang naisip ko. Kayo na maghanap sa internet. Okay? Yung iba pang pwedeng method. Paano pang taboy ng negative energies. Maganda rin kasi nadidiscuss natin yun. Kasi for prevention, di ba? Kaysa yung wala ka nang magagawa kasi nandyan na. At least, may iwasan pa. Di ba? Pero ito talaga yung paborito ko, Labradorite. Lagi kong binibida yan. Wala lang. Anyways, ito. Ito na huli. Kukuha lang ko dito ng 3 card. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice na to for the whole month of April 2025. Thank you, universe, for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perceptions so that I can see what is of the highest good. Attack, pain, fear, judgment, and any form of separation or merely calls for help. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.